Isa sa mga pambansang dambana ng Pilipinas ang Dambanang Aguinaldo na matatagpuan sa Kawit, Cavite at pook na pinangyarihan ng pagpapahayag ng kalayaan noong 12 ng Hunyo taong 1878 sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo. Dito nasaksihan ang unang opisyal na pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas na tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo sa tulong ni Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Dito rin unang narinig ng publiko ang tugtuging naging pambansang awit na nilikha ni Julian Felipe. So, nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. And tignan natin, tuklasin natin yung mga secret passage, tama ba? O yung mga lagusan dito sa kanyang bahay. Sa bahay na ito, isinilang ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Ang bahay ay naibigay sa mga Pilipino noong 1963, isang taon bago siya pumanaw. Ang dambana ay isa na ring museo ngayon na bukas sa lahat na nagnanais na balikan at sariwain ang bahaging ito ng ating kasaysayan. Ang bahay ay inilagay sa ilalim ng pangangalaga ng Pambansang Museo ng Pilipinas at idineklara na isang pambansang dambana sa pamamagitan ng Republic Act No. 4039 noong 1972. Inilipat ng Executive Order No. 370 ang dambana sa ilalim ng pangangalaga at pagpapanatili ng National Historical Commission of the Philippines. Makikita sa unang palapag ng bahay ang papel ng lugar ng Cavite noong panahon ng Rebolusyon. Inilalahad nito ang buhay ni General Aguinaldo, Cavite noong panahon ng kolonyal na Espanyol at ang revolusyon laban sa Espanya hanggang sa proklamasyon ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Sinasaklaw din nito ang resulta ng revolusyon hanggang sa digmaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Itong tinitignan ko ngayon ay isang bomb shelter na kung saan noong una, ang sementadong silungan na ito ay isang mababaw na balon na may lagusan sa ilalim ng lupa patungo sa simbahan. Sinementohan ng balon at ginawang silungan na lamang dahil maraming di kilalang tao ang lumulusot sa balon at nakakapasok sa bahay ni Aguinaldo. Bagong attraction daw dito sa loob, and let's go, tingnan natin. Madilim siya. So, ayan guys, di ko alam kung anong tawag dito, pero para siyang mga glow-in-the-dark paintings yung mga nandito sa loob. And nakakatakot kasi ang dilim, ako lang mag-isa, and nakikita nyo naman parang buhay talaga yung mga painting. Ito siguro yung mga dati nilang sapatos, mga abubot, mga gamit. Sa bahaging ito, makikita natin ang mga lumang gamit ni General Emilio Aguinaldo, ang kanyang mga sapatos, kubyertos, uniforme, panyo at mga newspaper at tabako o mga libangan niya tulad ng chess at mga baston. Nakakamangha kung iisipin na sa panahon ngayon, nakikita ko ng mukhaan ang mga naggamit ng unang presidente ng Republika ng Pilipinas.
Ang ikalawang palapag ng bahay ay ang living space, katulad ng tradisyonal na istrukturang bahay na bato noong ika-19 na siglo. Matatagpuan dito ang sala, mga silid tulugan, lugar ng kainan at kusina. Makikita natin ngayon ang mga silid ng mga anak na babae ni General Emilio Aguinaldo. Kapansin-pansin ang mga atay bed at mga lihim na compartment na hindi nakakalimutan ng mga regular na bumibisita dito sa bahay. Ang nakikita nyo ngayon ay isang butikin kung saan dito nakalagak ang mga gamot ni General Emilio Aguinaldo. Pabirong bininyagan ng general ang lugar na ito bilang balkon ng mga makasalanan dahil dito binalangkas ng mga revolusyonaryo ang mga estratehiyang militar. Pahingahan din ng pamilya ang balkon sa mga hapong walang magawa. Ayon sa mga kwento ng pamilya, dito nagsimula ang mga panliligaw na humantong sa kasalan. Ito ang silid tulugan ni General Aguinaldo. Matatagpuan dito ang mga lihim na lagusan. Ang lalagyan ng sombrero na malapit sa pagpasok sa ikalawang palapag ay isang lihim na pinto patungo sa silid tulugan na ito. May mga malaking lagusan sa likuran ng kanyang aparador na isa pang lihim na labasan. Sa loob ng kasilyas, may lihim na pinto sa sahig at dingding patungo sa swimming pool. Makikita sa kisame ang araw na sumasagisag sa 8 probinsyang unang nag-alsa sa Kastila, Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna at Batangas. Ito naman yung papunta dito sa parang terrace nila. So dito ay winagayway ang bandila ng Pilipinas. Habang nag-iikot ako mag-isa dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, talaga namang tumatayo yung mga balahibo ko sa braso dahil, alam mo yung kinikilabutan ako kasi first of all, mag-isa lang ako. And second, nadadama ko yung pangyayari dito sa bahay. Kakaiba yung presence kapag nandito ka, mararamdaman mo at mafe-feel mo talaga na ang pagiging Pilipino. So dito yung mismong kusina nila, dito sila kumakain, ganyan. At ang masasabi ko lang talaga dito sa bahay is sobrang detail. Ultimo mga kisame, alam mo yun, kahit mga simple at maliliit na detalye, talagang pinerfect nila. Ngayon naman, nandito tayo sa maliit nilang kusina kung saan itong lamesa daw na ito ay nabubuksan at may lagusan nito pababa. Ayan, nakapaskil ang mga nakasama ni Emilio Aguinaldo sa laban. Nandito sina Antonio Luna, Artemio Ricarte, yan, nandiyan sila. Sino ito mga to? Pio del Pilar, Jose Salamanca, Vito Belarmino. Mapapansin nyo na parang simpleng upuan lang to, diba? Pero itong sandalan na ito, nabubuksan yan at ang likod niyan ay taguan ng mga armas. Medyo mabigat siya. Ngayon ay pababa naman tayo at ipapakita ko sa inyo yung swimming pool nila dito sa bahay. Pagbaba mo dito sa hagdan ay may makikita ka dito na swimming pool. Ayan.
Mukhang malalim ang swimming pool nila, no? Katapos natin dito sa likod, makikita rin natin dito ang libingan ng unang presidente ng Pilipinas. So dito sa likod ng kanyang bahay, sa kanyang bakuran, nakalibing si General Emilio Aguinaldo. Ito siya. So dyan siya nakalibing. Kalimitan, ang nakikita natin sa mga larawan ay ang harap ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang likod ng kanyang bahay. Ayan, ganyan ang itsura ng likod ng kanyang bahay. Sa aking pag-iikot sa bahay ni General Aguinaldo, aking napagtanto ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan, pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, pagtuklas sa ating pinanggalingan, at pagiging maalam sa ating makulay na tradisyon at kultura. Mahalaga ito sa pagbuo hindi lamang ng isang bansa, kundi mahalaga din ito sa pagbuo ng ating pagkatao. Sa pagtuklas natin ng ating nakaraan, malalaman natin ang ating pinanggalingan. Mas lalo nating mauunawaan ang ating pagka-Pilipino. Magkakaroon tayo ng malalim na pagmamahal sa ating bansa na magbubunga upang tayo ay maging isang mabuting mamamayan sa bansang Pilipinas.